Nirerespeto raw ni Vice President Sara Duterte ang sentimiento ng kanyang pamilya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi naman daw ibig sabihin na sumasang-ayon siya sa lahat ng ito. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. I am not a public official. Hindi pa pala tapos si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa maanghang na patutsada laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi, muli niyang binanatan si PBBM at tinawag ulit na bangag at drug addict. Hamon pa niya sa Pangulo, sabay silang magpa-drug test para magkaalaman na. Sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Para matapos lang. Tinawanan lang kamakailan ni Pangulong Marcos ang mga akusasyon ni Digong na sangkot siya sa iligal na droga. Sabi pa ng Pangulo, baka side effect lang ng gamot ni Duterte na fentanyl, kaya panay ang banat nito sa kanya. Sagot dyan ni Digong, legal ang fentanyl at inireseta raw ito sa kanya. Sabay beltang, Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? git din ni Duterte kasama sa drug watch list ng PDEA si PBBM na nakita niya noong mayor pa siya ng Davao City. Itinanggi lang daw ito ng PDEA noong Lunes dahil bakit nga naman daw ilalaglag ng ahensya ang nakaupong presidente. Hahanapin na lang daw ni Digong ang naturang listahan at ilalabas niya ito. Nagpaliwanag din siya sa panawagan ng kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte na mag-resign na si Pangulong Marcos. Si Baste, siyempre galit yan. Kasi kapatid niya nandyan eh. Kung tanggalin mo yung konstitusyon, saan mapulutin si Inday? Yung kay Baste naman, sentimental, it's a brother to sister. Paborito ni Inday si Baste. Tanggalan ng tao ng trabaho, vice presidente. Dahil sa may init na nangyari kahapon sa politika, ang tanong ng taong bayan, meron pa rin bang unity sa Uniteam? Tugon dyan ni PBBM nang matanong kagabi pag uwi niya mula sa Vietnam. Uniteam is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. Tiniyak din ng Pangulo na walang nagbabago sa kanilang samahan ni VP Sara. Hindi rin daw mawawala ang bise sa kanyang gabinete. Ipinagpasalamat naman ni VP Sara ang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa kanya ni PBBM. Gayon din sa respeto ng Pangulo sa kanyang pananaw sa People's Initiative para sa charter change. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat. Kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao. Kasama na ang ating mga kamag-anak. Kaugnay naman sa mga patutsada ng kanyang pamilya kay Pangulong Marcos, sagot dyan ni VP Sara. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.